Okay, pagka-connect natin lahat ng mga to, no? So, umpisa tayo doon sa pagkatapos ng March 4 na brazen assassination kay former Governor Roel Digamo, ano? Tingnan natin yung pangyayari pagkatapos. Nakita natin dito na March 5, 'di ba? March 4 yung pangyayari. March 5 nag-assume kaagad, hindi pa nabuburol si Roel Digamo. I think kinagabihan pa nga to or sabihin na natin the next day. Nag-assume kaagad at nag-oath taking itong si Vice Governor at that time na si Guido Reyes. Yun, nakita nyo naman si Abalos. Pagkatapos niyan, ang sumunod is nung March 6, ganon kabilis dito sa House of Representatives. Ayan March 6 yung date niya, no? Kita nyo naman, bill creating NIR hurdles House, and the House Representative has unanimously approved on the third and final reading a measure creating the Negros Island region in the Visayas. Ayan, lahat nag-vote, garnering 250 affirmative votes during nominal voting on Monday. Itong House Bill number 7355 or an act establishing the Negros Island region and appropriating funds therefore. Sa pinag-uusapan yung funds, nakita natin dito, the measure gained traction in the 19th Congress under the administration of the President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. It is one of the 12 priority measures of Marcos administration. Isa sa mga priority niya, biruin yun, that the House of Representatives under the leadership of Speaker Martin Romualdez vowed to pass this year. So, ang tanong natin dito, papaano niya mai-implement itong isa sa isa sa measures ng Marcos administration kung nandyan at buhay pa si Governor Roel Digamo. Alam naman natin lahat na lahat ng officials dyan sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor ay boto doon sa NIR bill except for one, si Roel Digamo. So, kung isa ito sa measures nitong si Bongbong Marcos, itong creating ng NIR na ito under 19th Congress, paano mangyayari yon kung buhay si Governor Roel Digamo? So, come to think of it, i-picture natin, ano kaya ang paraan? Ano ang solusyon para ma-move forward natin yung NIR na ito, yung Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor? Paano nila pag-isahin yun? Kasi appropriating funds thereof. So, ibig sabihin, magbubuhos yung pondo dito sa NIR na ito. Hindi ko lang alam kung ano bang meron dyan. At talagang isa sa pinaka-measures ito. Samantalang nagsimahalan yung bigas, yung sibuyas, import dito, import doon. Pero ito pala yung isa sa pinaka-priority measures ng Marcos administration. So, of course, March 5 nangyari. March 4 nangyari yung killing. March 5, nag-assume ng office itong si Guido Reyes. March 6, third and final reading na yung HB 7355. Remember, hindi ka magkakaroon ng third and final reading kung hindi lahat ng public officials dyan sa Negros Oriental, Occidental at Siquijor ay pumayag. Ibig sabihin, nung nag-assume office si Guido Reyes, pumirma na siya. So ibig sabihin, lahat na ng public officials, wala nang tutol, lahat na unanimous ng public officials sa Negros Oriental, Occidental, Siquijor. That means magpupurso na. Kasi nakita nyo yung sequence of event. March 4 nangyari, nag-assume ng office ng March 5 si Guido Reyes. Ibig sabihin, pinirma na niya yun kasi hindi mangyayari yung March 6 event, which is yung third and final
reading ng HB 7355 kung hindi pinirmahan ni Governor Guido Reyes at that time. So sequence of event, nakita ninyo, ito pala yung whole of the nation approach ng gobyerno na sinasabi palagi ni Abalos. So nakita nyo naman dito, no, sa balita na ito. So ito po yung NIR bill. Sabi dito, the measures provides for the creation of the Negros Island Technical Working Group. It will be composed of the representative from the Office of the President, Department of Budget or DBM, ayos, di ba? Whole of the nation approach. Department of Interior and Local Government, Abalos, Office of the Governor of the Provinces of Negros Oriental, okay, Negros Occidental, and Siquijor and all elected districts. So, sabi ko ulitin ko, hindi mangyayari ito kung hindi papayag lahat ng governors and elected officials sa tatlong probinsya na yan. And of course, including yung representative from Bacolod City. Okay? So yun po, the technical working group shall formulate strategic plans to put in place institutional arrangements for the NIR, recommend to the Office of the President the preferred location of the regional center, arrange the requirements of the organizational development staffing and budgeting of the regional line and regulatory agencies, as well as imperatives of development planning and investment programming, the bill stated. So hindi ko lang alam kung ano ba talagang meron dito at yung sequence of events kasama dun yung namatay. Ay, hindi namatay, pinatay. Galing. So anyways, ayan. As per HB 755, all departments, bureaus, offices, agencies, instrumentalities of the national government, including government-owned or controlled corporations and government financial institutions, are hereby directed to extend full assistance to the NIR in support of its functions and activities. So ibig sabihin yung national funds, alam nyo na ganun na kadali na maipadala doon sa NIR. So kung iisipin natin, parang it's one way or one form na yung pondo from the national government ganun na lang kadali ipasa dito, which is halos lahat nga, sabi nga natin sa past vlogs natin halos naman nandyan andyan yung Marcos cronies, di ba? Yung mga cronies ni Marcos nandyan sila, di ba? Sila Binetes, tapos nandyan din sila Bong Pineda. So yun, makikita natin yung sequence of events. As you can see dito sa recent na balita, August 12, 2023, nakita na natin pumasa na rin sa Senate leadership vows passage of NIR bill in December. So in just 2 months time, meron na tayong NIR. Nakita nyo, under kay Zubiri, ganun din. Kasama dito si Benitez. Okay, good. Eto na, siguro kung i-connect natin, meron bang, ang katanungan natin dito, meron bang kinalaman dito? Yung pagpatay kay Roel Digamo? Kasi nakita natin pagkatapos ng mga ito, wala na si Teves, tinanggal nila sa House, tinanggal nila sa Kongreso si Teves. Parang force yung pagkatanggal sa kanya kasi unang-una wala pa siyang kaso nung siya itinanggal. Wala pa yung warrant of arrest, hindi pa siya terrorist, pero tinanggal siya, di ba? Nung nagkaroon na ng parang in power na yung Digamo at Diaz doon sa Negros Oriental, ayan na yung mga dating tinanggal na STL, binalik nila, tapos sa pamumuno ng Digamo at ni Diaz nagkaroon ng DSWD beneficiaries ng ganito ganyan. Ang namumuno si Janice Digamo, si Fris Diaz, kasama doon ng picture ni Martin Romualdez. So kung i-connect natin, connected sila sa isa't isa.
connected ang lahat ng pangyayari, yung nangyari sa Senate hearing, yung ginawa nila kay Teves, yung pangyayari ngayon na magkakaroon ng eleksyon sa December para sa bagong congressman or representative na ilalagay nila sa Congress. Tapos yung tatlo nag-aagawan, si Lopez, si Digamo, si Fritz Diaz. Kung talaga sila, tingnan mo, diba, hindi na lang nila ibigay sa gusto ng taong bayan. O kaya, alam mo yung makikita mo dito na nag-aagawan din yung tatlo na yan, Lopez, Digamo, Diaz. Ay nako, alam na natin.